Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Robert Bolick nagpasalamat sa Barangay Ginebra. Barangay Ginebra, sadya nga bang nagpatalo kontra NLEX Road Warriors? Sa naging huling laro nga ng Barangay Ginebra kagabi sa elimination round ay maraming Ginebra fans ang nagsasabi na hinulog ng Barangay Ginebra ang laro at sinadyang magpatalo kontra NLEX Road Warriors. Dahil sakali nga nananalo yung Barangay Ginebra ay magiging kabracket nila ang Terra Firma Jeep, pinakamabigat ang San Miguel Beermen. Alam naman natin, San Miguel yung pinakamalakas na koponan ngayong All Filipino Conference. At mukhang yan nga yung iniwasan ng Barangay Ginebra. Kaya sadya silang nagpatalo sa NLEX dahil mas malaki nga naman yung chance nila na makapasok ng finals kung iiwasan nila sa bracket ang San Miguel. Ang isa nga sa mga napansin ng Barangay Ginebra fans kung bakit nila nasabi na hinulog ng Ginebra ang laro ay dahil umpisa pa lang ay matamlay na yung kanilang opensa. Very unusual Barangay Ginebra ang kanilang nakita. Matamlay yung opensa, lalong-lalo na itong si Scottie Thompson kung saan nakapagtala lang ng 4 points. At yung pinaka-obvious nga sa lahat ay pagdating ng 4th and final quarter kung saan crucial yung mga natitirang minuto ay hindi na nga binalik si Scottie Thompson at Christian Stanhardinger. Binabad nga ng Barangay Ginebra yung kanilang mga bench players. Gaya na lang nitong si Jason David, Sydney Onwabere, Nards Pinto, maging si L.A. Tenorio at David Murrell. Malaki-laking minuto rin ang inilaro, which is hindi ginagawa ni Coach Tim Cone sa kanyang koponan sa buong elimination round. Maging si Von Pesumal, babad na babad sa 4th and final quarter. Ang pinakamalala pa ay yung kanyang big turnover sa dulo. Kilala natin si Coach Tim Cone. Never niyang pag-i-inbownin itong si Von Pesumal dahil madalas sa mga nag-i-inbound sa mga crucial minute ay yung mga gwardya o di naman yung kanyang mga big man. Pero yung nangyari, si Von Pesumal pa yung nag-inbound at ang ending ay naging turnover kaya natalo ang Ginebra. Sa ngayon ay ang pagkakatalo ng Ginebra kontra NLEX Road Warriors ay no bearing game para sa koponan ni Coach Tim Cone. Manalo o matalo ay secured na yung kanilang twice to beat advantage. Ang magiging impact na lang ng laro ay kung sino yung kanilang makakatapat at kabracket sa playoffs, which is mukhang iniwasan ng Ginebra ang San Miguel Beermen at mukhang mas pinili nila yung kabilang bracket na Meralco NLEX at Magnolia Hotshots. Sa bracket nga na yan mga chong ay may mas chance ang Ginebra na makapag-advance sa PBA Finals. At mukhang yan nga talaga ang dahilan kung bakit nagpatalo ang Barangay Ginebra kagabi kontra sa NLEX Road Warriors. Isa pa ay mas makakahakot nga ng mga PBA fans dahil napaaga nga yung Manila Clasico. Alam naman natin, kapag nagtatapat ang Ginebra at Magnolia, ay palaging ang jump pack ang loob ng game venue. At win-win situation yan para sa PBA dahil muling dudumugin ang liga. Sa ngayon nga mga chong, ay merong twice to beat advantage ang Barangay Ginebra kontra Magnolia Hotshots. Pero hindi pa nga rin sila pwedeng magpakasiguro dahil isa yung Magnolia Hotshots sa mga bumobomba tuwing All Filipino. At the same time ay maraming injured players si Coach Tim Cone. At dahil nga sa pagkakatalo ng koponan ni Coach Tim ay nagpasalamat naman itong si Robert Bolick sa Barangay Ginebra. Napakalaking impact nga para sa NLEX ang kanilang pagkakapanalo dahil nakaiwas sila sa twice to win disadvantage. At ayon nga sa naging press con interview dito kay Robert Bolick
ay sobrang saya nga nito na hindi na nila kailangan pang makipag-agawan sa number 8 spot. Napaganda pa nga daw ngayon dahil sa best of 3 nga daw sila sa quarterfinals. Laking pasasalamat nga rin nitong si Robert Bolick sa Barangay Ginebra matapos nilang makuha ang panalo. Ramdam nga raw ni Robert Bolick na nagre-relax yung laro ng Ginebra at hindi tinotodo ang laro dahil sigurado na daw yung kanilang twice to beat advantage at no bearing game na ang laro kontra sa kanilang koponan. Kita nga daw yan sa last minute ng 4th quarter kung saan mga bench player na yung nakikita niyang naglalaro sa Ginebra. Binibinigyang credits pa rin ito yung Barangay Ginebra kahit nga raw mga bench players ay mahuhusay at hirap nga daw sila sa dulo. Muntik pa silang matalo. Kung tumodo nga raw yung laro ng Ginebra, ay sigurado daw na natalo sila sa laban na yon. Kaya laking pasasalamat nitong si Robert Bolick na medyo nag-relax ang Ginebra at hindi tumodo ng laro. Kung matatandaan nyo, bago pa magsimula ang laro ng Ginebra kontra LX Road Warriors, ay umaasa na si Robert Bolick na magre-relax yung laro ng Ginebra dahil secured na yung kanilang twice to beat. At mukhang tama nga yung hinala nitong si Robert Bolick. Kaya naman, masayang-masaya nga ito na nakapag-advance na ang kanyang koponan at malaki ang pasasalamat sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, ay mukhang nag-relax talaga yung laro ng Ginebra kontra LX Road Warriors. Hindi naman nila ilalabas ang lahat ng kanilang weapon dahil papasok na sila ng quarterfinals.